Magandang gabi po sa ating lahat. Masaya po ba kayo? Pakibati nyo nga po yung katabi nyo, pakisabi, Happy Easter. Pakisabi rin po, salamat sa Diyos at narito ka. Pakitapik po yung balikat, pakisabi, matatapos din yan. No? Ngayong araw po ay sinisimulan din po natin ang unang araw ng ating pagdiriwang ng banal na Triduo, alang-alang sa ating mahal na patrona, Our Lady of Loreto bilang patrona ng laban sa sunog, no? at kalamidad. At makita po natin sana kung paano ang biyaya ng mahal na ina ay binigay sa atin upang tayo rin ay mapalalim ang relasyon natin kay Jesus. Itong mga nagdaang araw, pinagdiwang po natin ang Easter. Kaya kanina tinatanong ko po kayo kung masaya po ba kayo, no? Hindi po kayo nagtataka bakit po yung pagdiriwang natin ng Easter ay meron tinatawag na Easter Octave, no? 8 days after ng celebration ng Easter, ay nandun pa rin talaga yung pagpapatuloy natin, yung kagalakan sa ating pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Tingnan nyo kay katabi nyo kung masaya ba yan. Netong mga nagdaang araw po, kung babalikan po natin yung mga pagbasa, maririnig po natin kung paano ang binabanggit po sa ating salmo ay yung sinasabi po natin, this is the day that the Lord has made, di ba? We will rejoice and be glad in it. Alam niyo yung kanta na yan? Alam niyo yung sayaw? O, di guys, saluhin natin, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Hindi nyo naman alam yata eh. Parang gusto nyo pa yatang turuan ko pa rin ng sayaw, no? Pero kung titignan po natin, no, sa ating pong pagbasa, alam natin kung paanong nandun pa yung patuloy nating pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Pero minsan hindi natin makita yung kagalakan. Bakit, no? Kasi meron pong dalawang bagay na nakakaapekto. Minsan yung takot, tsaka yung tinatawag nating pagmamataas. Minsan kapag po tayo ay puno ng takot, minsan hindi natin makita yung kagalakan sa ating pinagdiriwang. Kapag nakita natin na sobrang taas na ng gasolina, sa sobrang dami na nangyayari sa lipunan natin, at kung nagbubuo ito sa atin ng takot, hindi natin makita yung kasayahan at kagalakan. Ikalawa, kapag yung sarili natin yung nauuna, hindi na yung Panginoon, yung kagustuhan ng Diyos sa atin, ang pinakikinggan natin, hindi na rin natin makita yung saya at galak doon sa muling pagkabuhay. Kaya maging aware po tayo doon. Kapag may takot at pangamba, kapag mayroong pagmamataas at pagiging makasarili, hindi natin makikita ang muling pagkabuhay ng Diyos. Pero paulit-ulit na pinapakilala ng Panginoon ang kanyang sarili. Kaya nga kung babalikan po natin yung pangapagbasa, anong sabi? Paano daw nakilala si Jesus? Sa pagkakahati-hati ng tinapay. Narinig niyo po yun? Di ba? At ano yung pamilya natin maririnig kapag sinabing paghahati-hati ng tinapay? Eucharistia, banal na misa. Sapagkat alam natin na natapos ang pagdiriwang natin ng mga mahal na araw, pero kailanman hindi matatapos ang pagdiriwang natin ng banal na misa. Sapagkat sa banal na misa, patuloy nating sinasariwa kung paanong nagpapakilala at ibinibigay ng paulit-ulit ni Jesus ang kanyang sarili sa atin. Kaya yung takot at yung pagkamakasarili, malalabanan natin yan kung pagtutuunan natin ng pansin ang banal na misa. Kaya nga napakahalaga po ng banal na misa. Kung titingnan po natin kapag panahon ng Kwaresma, di ba, nakakatuwa, ang daming nagsisimba. Pero kapag po tapos ng Kwaresma, nasa na po kaya sila? Pero sana makita natin kung ang banal na misa ay yung binabanggit sa atin ng Panginoon na kapag katulad ng paglalakbay ng dalawang alagad papuntang Emmaus, pinakilala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkakahati-hati ng tinapay. At tayo din bilang mga sumusunod kay Jesus, na makita rin sana natin yung ating sarili na hinahati rin tayo at maaaring nasasaktan din tayo, pero patuloy tayong minamahal ng Diyos. Kaya po tatlong bagay ang nais po natin ipaintindi, ipaunawa ngayong gabi sa ating unang araw ng ating banal na Triduo, alang-alang sa mahal na Birhen ng Loreto. Ano po yun? Una,
Para mas makita natin yung karanasan ng muling pagkabuhay, alam dapat natin yung katotohanan that I am blessed. Pakiulit nga po, pinagpala ka. Pakisabi nga sa katabi, pinagpala ka. Lahat po tayo ay pinagpala, no? Kaya nga tayo, di ba, sa Katoliko, hindi tayo naniniwala sa word na swerte. Naniniwala tayo sa word na blessing o pagpapala, grasya. Sapagkat alam natin kung paano, kahit ano man yung sitwasyon mo, kahit hindi tayo karapat-dapat, patuloy tayong pinagpapala ng Diyos. I am blessed. Kaso minsan, hindi natin nakikita na tayo pinagpala. Kasi kapag hindi na tayo natutong magpasalamat, minsan nag-uumapaw yung grasya, yung biyaya ng Diyos. Pero dahil hindi tayo marunong magpasalamat sa mga maliliit na bagay, hindi rin natin nakikita na tayo ay pinagpala ng Diyos. Hindi natin makikita yung muling pagkabuhay. Pero unang pagkakataon o isang paalala sa atin ng Panginoon, ipaalala mo sa iyong sarili that you are blessed. Pinagpala ka. Minsan po, maganda po na merong mga unlimited no? Unlimited internet, unlimited rice, unlimited meat, etc. No? Pero minsan ano po yung pangit dito sa mga konsepto ng unlimited? Tanong niyo po ano? Pakilakas. Minsan po, dahil sa konsepto ng unlimited, hindi na natin alam kung paano tayo makukontento. Hangad tayo ng hangad ng marami. Hangad tayo ng hangad meron pa. Pero pinapaalala sa atin ng Diyos na ang taong marunong makontento at marunong magpasalamat ay pinagpapala ng Diyos. Kaya minsan huwag tayong magkumpara. Yung blessing mo, iba sa blessing ng iba. Pero kasi kapag tinignan mo yung blessing ng iba at wala ka, malulungkot ka talaga. Pero kung makukontento at magpapasalamat ka kung sa anong biyaya ang meron ka, makikita mo kung paano ang Diyos ay patuloy na pinagpapala ka kahit sa mga simpleng bagay na binibigay sa iyo, ay makikita mo na galaw ito ng Diyos. So yun po yung una, I am blessed. Pangalawa, I am broken. Pakiulit nga po. I am blessed, I am broken. Minsan po kapag tayo po'y naglilingkod na sa simbahan, madalas po nating makita at maramdaman na tayo po ay basag. Tingnan nyo nga katabi nyo kung mukhang basag. Huwag yung mukha, Pero nakita natin sana, maganda pong senyales siya ng naglilingkod na makita natin ang ating sarili na sugatan at kulang. Kasi, hinayaan tayo ng Diyos na basag, hinayaan tayo ng Diyos na basag-basag para siya mismo ang bumuo sa atin. Blessed, broken. Kapag nakita po natin na tayo ay basag-basag, kakailanganin natin ang tulong ng Diyos na siya ang bubuo sa atin. Kaya nga minsan, nandyan ang awayan sa simbahan kasi kapag nakita natin yung pagkabasag nating katauhan, nakita rin natin yung basag na katauhan ng iba, nandyan na yung away. Pero wag po nating hayaan na yung ating mga sugat at mga pagkabasag ay maging pagkabasag din ng iba. Dalhin po natin sa totoong magpapagaling. At ang magpapagaling po nito ay ang si Jesus na muling nabuhay para sa atin. So parang mas maramdaman po natin yung muling pagkabuhay, makita po sana natin yung ating sarili. That we are blessed, we are broken. At pangatlo at panghuli, we are loved. I am loved. Pakiulit nga po. So I am blessed, I am broken, I am loved. Kamahal-mahal po tayo. Minsan hindi natin maramdaman yung pagmamahal ng Diyos kasi ayaw nating hayaan na mahalin niya rin tayo. Parang palaging tayo yung gustong magmahal sa Kanya. Pero binabalik sa atin ng Diyos, hayaan mo rin akong mahalin kita. Sapagkat pinaparamdam ko sa iyo palagi yung pagmamahal na ito. Kaya nga diba sinasabi natin na minsan kapag pag-aral ng pag-ibig, ang hirap-hirap namang i-apply sa buhay. Kapag tayo po yung mga nakitungo sa ating mga basag-basag na kapwa, parang ang hirap namang mabuhay ng pagmamahal at makita mo na ikaw ay kamahal-mahal, na yung kapwa mo rin ay kamahal-mahal. Pero pinapaalala sa atin ng Diyos na sa pagdiriwang po natin ng muling pagkabuhay, ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. At yung katunayan na tayo ay minamahal niya ng paulit-ulit at binibigay ang kanyang sarili para sa atin ay isang sapat ng paalala para maranasan natin ang muling pagkabuhay ng Diyos.
Kaso minsan nga, iba yung tinuturo ng mundo, di ba? Iba yung nararanasan natin sa mundo. Kaya minsan hirap na hirap din tayo kung paano tayo magmamahal. Naunawaan natin na pinagpala tayo, na nandyan yung mga blessing na binibigay sa atin ng Diyos, na tayo ay basag-basag, na kailangan natin ng grasya mula sa Kanya. Pero yung pangatlo at panghuli, parang ang hirap. Kasi minsan, ang tinuturo nga po ng mundo, iba sa alam natin. Kaya nga di ba kapag sinabi natin, kapag binato ka ng bato, batuhin mo rin. Di ba? Kapag sinaktan mo ko, masasaktan kita. Kapag binigyan mo ko ng galit, mas gagalitin kita. Pero pinapaalala sa atin ng Diyos na hindi ganon. Na kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng pagmamahal. No? Pagmamahal na nasaan yung tinapay. At yun po yung Eucharistia. Kung paano ang Eucharistia ay paulit-ulit na binibigay sa atin ng Diyos bilang larawan ng pagmamahal niya sa atin. Kaya pakiulit mo ng malakas, I am blessed, I am broken, I am loved. Mas malakas pa. So tatlong bagay po, no? Para mas makita natin ang Diyos sa banal na misa at pagdiriwang natin kung paano hinati-hati ang tinapay, maranasan po sana natin na makita ang ating sarili na tayo ay pinagpala, na tayo ay binasag para buuin ng Diyos at tayo ay kamahal-mahal. Kung babalikan po natin yung pagdiriwang po natin itong mga nagdaang linggo, nagkaroon po tayo ng pagdiriwang ng pagpe-present ng oil. Tama po ba? Di ba pine-present po natin yung oil? At ano po yung dalawang oil? Oil for the sick, tsaka yung chrisma, no? Oil of chrism, na ginagamit po sa mga sakramento. Kaya pinaparanas po sa atin ng Panginoon ito upang makita rin natin sa ating sarili na bago pa po nagtaasan yung mga gasolina dyan sa labas at nagmahal yung mga oil, ang oil po ng simbahan ay noon pa man mahal na. Bakit? Sapagkat dati pa man mahal tayo ng Diyos.